Baka ito na, isa sa major legacy na may iwan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos po ang kanyang termino, ang pagpapaganda dito sa NAIA. Ilang administrasyon na ang lumipas, ilang presidente na ang lumipas, hindi nagbago itong NAIA. Diba? Pinabayaan itong NAIA. Walang nangyari. In fact, isa to sa pinaka-worst na doble na, worst airport pa sa buong mundo. Pinabayaan kasi itong NAIA. So baka, itong administrasyon na ni Pangulong Bongbong Marcos ang magpapaganda dito. At once na mangyari yan, once na magkatotoo ito na itong rehabilitation na ito dyan sa NAIA, hindi makakalimutan si PBBM dyan dahil ilang dekada ang lumipas, hindi nagbago itong NAIA. Ninoy Aquino International Airport, isa sa mga pinaka-worst na airport sa buong mundo. Pero in the coming years, Ka-Coffee, magbabago na yan. At malaki ang ipagbabago dyan dahil sa drastic move na gagawin dyan. Ang San Miguel-led group to transform NAIA into modern international gateway that Filipinos will be proud of. Sa balitang ito ng Philstar Life. Actually, title pa lang ng balita nito, nakakakilabot na ito, di ba? Kasi nakakaya Ka-Coffee. Di ba, punta ka ng ibang bansa, sasabihin sa iyo, kayo yung may pangit na airport, di ba? Siyempre, maliliit ka bilang isang Pilipino. Pero ito, ang pangarap nila dito, okay nga to, ambitious eh. Gusto ko to mga ambitious eh. Kasi hindi mo man ma-meet yung goal mo na ambitious, kahit pa paano, close to that, ma-meet mo, maganda pa rin. Diba? The San Miguel-led group that won its bid to operate the Ninoy Aquino International Airport expressed commitment to transform it into a modern international gateway that Filipinos will be proud of. The SMC, SAP, and Company Consortium, sa isa pong statement, sinabi po nila, and I quote, honored to spearhead the long-awaited rehabilitation of the country's main gateway following its successful bid. Ibig sabihin, na-award na po sa kanila yan. Sila na po ang nanalo na mag-ooperate dito sa NAIA. No? So, mag-privatize na, sa madaling sabi Ka-Coffee. Pero baka nga yan ang solusyon. Kasi sa hinaba-haba ng panahon, kung ano-anong tumbling na ang ginawa dyan, kung ano-anong solusyon na ang ginawa dyan, di nagbago itong NAIA. So baka ito na nga yan, ang private na ang mag-ooperate dito. Baka mas mura pa nga yung mga magagastos natin dito kung efficient yung operasyon ng airport na ito. Kasi kung mababawasan yung mga delayed flights, dahil sa haba ng pila, di ba, mas makakatipid ka, hindi ka na magre-rebook o kung ano-ano pa man yan. Masasave mo yung oras mo, hindi ka maghihintay ng 4 na oras, pupunta ka na sa airport, sa domestic flight, 3 hours ka maghihintay dahil sa napakahaba ng pila. Hindi ka gaya sa ibang bansa, di ba? 30 minutes lang before your flight, kahit doon ka na pumunta, hindi ka ma-delay. Dito sa NAIA, naku, matindi. Domestic, dapat 3 hours. Kung international yan, 4 hours. Gawin mo ng 5 hours para sure ka. Doon ka na maghintay, no, sa gate mo para di ka talaga maiwan. Ganyan kapangit ang ating airport ngayon. We are grateful to the Department of Tourism, led by Secretary Jaime Bautista, for conducting a fair and comprehensive bidding process. We also commend President Ferdinand Marcos Jr.'s administration for its commitment to modernizing NAIA. See, sila na nagsabi pinapasalamatan nila si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang commitment na pagandahin itong NAIA. Nakakahiya naman sa mga previous administrations, ang tagal-tagal Ka-Coffee na pinagdebatihan, pinag-usapan, walang nangyari. According to the consortium, its proposal is designed not only to elevate NAIA to world-class standards, but to also ensure that the government benefits from the most advantageous revenue sharing agreement. It aims to put fairness and long-term sustainability at the top of its priorities as it gains a favorable outcome for its shareholders. Kasi, ang isang puna dyan, kasi ang sinasabi nila, kapag pre-privatize mo yan, mawawala ng kita ang gobyerno. Siyempre, hindi pa pahing gobyerno na walang kita dyan. Kaya nagkaroon ng mga agreement yan, magkakaroon ng profit sharing yan. Hindi pala nakadetalye kung paano magiging profit sharing dyan. Pero kanina may nabasa akong article na kikita tayo dyan ng almost 1 trillion pesos Ka-Coffee, no? Dahil sa agreement na yan. So hindi ibig sabihin na ang San Miguel na mag-ooperate nito, wala nang kikitain ng Pilipinas yan. Definitely meron po kasi may revenue sharing yan. May hatian yan ang kikitain dyan. Hindi pwedeng wala yan. Recognizing the weight of the responsibility entrusted to us, we are committed to collaborating closely with the government and our various stakeholders, harnessing every resource available to us to transform NAIA into a modern international gateway that Filipinos will be proud of, sabi po ng grupo na ito. The SMC Group was announced as the winning bidder for the operation and rehabilitation of NAIA
Itong Biyernes lamang po, February 16. It will take over the Manila International Airport Authority's role for the next 15 years. The contract may also be extended up to 10 more years. So, okay yan. Kukunin na nila yung papel, yung tungkulin ng MIA, Manila International Airports Authority, sila na po ang tatayo niyan. Kumbaga, ipasa nyo sa amin yung bona, kami magpapaganda niyan. 15 years po yung kontrata, pero extendable po yan. Hanggang 10 taon lang yung extension. Usually sa mga ganyang agreement, na-extend talaga yan. Na 5 years, and then hindi pa rin matatapos. So, extend ulit yan. Kasi may ano naman yan may grace, ano naman yan grace period naman yan. Hanggang basta hindi ka mag-exceed ng 10 taon. Sa press briefing po, Bautista said they will sign the concession agreement within the next 30 days. Once that happens, the consortium must pay 30 billion upfront and would pay another 2 billion over the year. Ang laki ng ibabayad nila dito. 30 billion, napakayaman ng San Miguel, no? Grabe. Pero okay lang. Sige, kumita kayo dyan. Natural, negosyo niya yan, ka-coffee, no? Pero importante, pagandahin ang airport natin. Gawing efficient ang operation dyan dahil makikinabang din tayo. Tayo mga Pilipino, makikinabang din dyan. Hindi mo pwede sabihin mo, kumita na naman ang San Miguel dyan. Malamang sa malamang, kikita at kikita yan, negosyo yan Di ba? May mga empleyado din yan na pinapasahod. At normal lang na kumita yan dahil kapitalista yan Namuhunan yan. So kikita sila dyan. The DOTR secretary noted it would take 3 to 6 months but vowed to try their best to expedite the process. Ikli na ito. Ilang dekada na nga tayo naghintay di ba? 30 years na tayo naghihintay dyan. Ilang taon na tayo naghihintay dyan. Ito, 3 to 6 months lang. At pabibilisin pa. The consortium is also set to share 82.16% of its gross revenue with the government. Passengers are expected to pay more for airfare. Okay lang, basta efficient. Huwag kang masayang. Huwag masayang yung pera mo. Ano kaya? Set to share 82.16% ng gross revenue ay isi-share sa gobyerno. Pabor din sa gobyerno. Di ba? Maraming pera ang gobyerno, maraming programa. Huwag lang nanakawin. The SMC, SAP, and and company consortium consists of San Miguel Corporation, RMN Asian Logistics, RLW Aviation, and Incheon International Airport Corporation. It also operates Bulacan International Airport. Importante, mabago yan, di ba? Ayaw na natin maging isa doon sa may worst airport sa buong mundo. Kawawa tayo ka-coffee kapag manatili yan. Di ba? Sayang naman, nandiyan si PBBM at hindi natin mababago yan. Huwag na pagdebatehan ang pagpapalit ng pangalan. Di ba? Hindi naging priority, sa totoo lang. Hindi naging priority ng admin ni PBBM yung pagpapalit ng pangalan. Kasi masyadong mababang usapin yan. No? So, hindi yan ang problema. Ang problema dito yung operasyon, di ba? Yung efficiency ng airport. Jocelyn Gan, under contract lang, not forever ang term. Unlike yung mga projects ni President Marcos Sr., naging lifetime, privado na, sabi ni Ma'am Jocelyn Tan. Hindi natin nakita yung eksaktong agreement dyan. Usually kasi PPP style yan, private-public partnership yan. So mag-ooperate muna for a certain period of time and then saka ibabalik siya doon sa gobyerno. Kumbaga pakikitain mo rin of course yung mga nag-invest, yung mga namuhunan para pagandahin itong airport na ito. Hernandez Gascias, happy viewing sa inyo. Kay Belden Labdisabal, Eliodoro Palmyra, kay Elmer Horton, shoutout po sa inyo. Nasa Facebook, no? At kay Ferds Alimuot, Efren Villa, shoutout po sa inyo, ka-coffee. At kay Jerry Moso, Pulpul yan si Zubiri. Yoni Calyado, buti may Marcos pa na naupo. Sana talaga mangyari ito kasi malaki ang ibig sabihin ito ka-coffee. Isa ito sa magiging pinakamagandang legacy na may iwan ni Pangulong Bongbong Marcos once na matapos po ang kanyang termino. Itong pagpapaganda na ito sa airport. Kasi hanggang maraming sumubok dyan, yung mga security galant dyan Di ba? Grabe, kinakain yung pera kumukuha ng pera doon sa wallet ng mga turista. Di ba? Ganyan kagulo, ganyan kapangit ang operasyon dyan sa NAIA. Pero sana ito, malaking kabuhasan ito, pagpapaganda, pagiging efficient ng operations dyan, makakainganyo ito ng maraming turista Tataas ang tourism ng Pilipinas dahil maganda ang ating airport. Di ba? Kikita ang gobyerno. Yun naman yun Dadami ang pera ng gobyerno. Hindi tayo mangungutang. Babayaran natin yung utang. Sige, malabo naman na hindi tayo mangutang kasi may budget deficit Sige, at least kahit pa paano, nakakabayad tayo sa utang natin, di ba? Yun lang yun. Huwag lang nanakawin. Kaya sana tuloy-tuloy ito. Wala ng mga epal magsasaksi ng Pilipinas sa totoo lang. Gigi Domingo, hello ka-coffee watching from LA, California. Good morning all. Shoutout po sa inyo. Jocelyn Gan, si PBBM lang talaga genuine na meron na malasakit sa bansa.
na gusto maayos ang Pilipinas. Kaya nga gusto eh. Diba? May tawag dyan, political will eh. Gusto ko gawin nyo. Diba? Hindi yung iba kasi kontra ng kontra eh. Kasi ayaw nila na mag-succeed eh. Kasi syempre, matatapakan yung pride nila. Bakit nagawa niya? Tayo hindi natin nagawa. Kaya ganyan yung ginagawa ng iba dyan eh. Kumukontra. Watching from Sweden, buti meron tayong magaling na Pangulo, sabi ni Evangeline Henobile. Correct po kayo dyan. Maureen Spiritu, shoutout po sa inyo. Kay Grace Lawani, kay Jan Obnyala, shoutout po, nakikinig din sa atin sa Facebook. No? Palike na lang po, hindi pa nakalike sa ating Facebook page, like lang po and follow dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ng subscribe, sabi ni Ma'am Nilda Galvez. Thank you, Ma'am. Alfredo Santiago, good PM po sa inyo. Kay Cora Patung, sana si Speaker Martin ang susunod na presidente. Baka, di ba? Hindi natin alam, Kakopi. No? Pero mahaba pa ang panahon, Kakopi. Kuha na ng kape. Move on tayo sa ating next topic. Ma'am Jocelyn Gan, maraming salamat ma'am sa iyong pakulay. Thank you. Nandiyan ho sa ni Mama. Nandiyan po sa Singapore. Happy viewing ma'am. Thank you sa iyong pakulay. Sige. Kape na tayo, ka-coffee. Move on tayo sa ating next topic. Ubus na.